Kusina! Ako po ulit, si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert or kakanin recipe na baka hindi mo pa nagagawa or nasusubukan sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So, bali dalawa po yung ginawa ko dito na example sa inyo. Meron akong round na Llanera style. Naglagay ako dyan ng 1/4 cup na wash sugar. Pero pwede kayong gumamit ng white. And then, lulutuin lang po natin yan, yung ating sugar, hanggang sa mag-caramelize. Dapat po light brown lang yung magiging kulay niya para po hindi naman ito maging mapait. So, kapag naluto na yan, set aside lang natin ito. Bago, pwede rin tayong gumamit ng medium or large size ng Llaneras. Naglagay lang ako dito ng 2 kutsara ng asukal, and then ganun lang din po, lulutuin lang natin ito. Hintayin natin niya mag-caramelize. Pinakamahinang apoy po dapat para hindi tayo maging mapait or masunugan ng ating asukal. So, kapag naluto na natin yan, set aside natin to. Bago, umpisahan na po natin yung ating mixture. Habang nakaset aside yung kinaramelize nating sugar sa ating mga Llaneras, sa isang kawali, maglagay po tayo dito ng 1½ cup ng glutinous rice flour. Take note na hindi pa nakabukas yung apoy sa ating kalan. Kapag nailagay na natin yung ating glutinous rice flour, nakalimutan kong maglagay ng 1/4 cup na cornstarch. Pero ipapakita ko pa yan sa video. Kapag nailagay na yung ating glutinous rice flour, tutunawin po natin ito sa 2 lata ng evaporated milk na merong tig 370 ml. So, kapag nailagay na natin yung ating evaporated milk, ayan, so dito ko pa lang nailagay yung 1/4 cup na cornstarch. Pero pwede nyo na yung isabay doon sa glutinous rice flour. Kapag nailagay na natin yung ating mga dry ingredients, tutunawin lang po natin ito ng maigi sa ating evaporated milk at naglagay rin po tayo dyan ng 1 cup na tubig. So, kapag nailagay na natin yung water, pwede na rin tayo ditong maglagay pa ng 1 lata or 390 grams ng condensed milk. After adding ng ating condensed milk, naglagay din po tayo dito at least ½ teaspoon ng vanilla essence at pinch of salt para po maging balanse yung lasa ng gagawin nating kakanin or dessert recipe. Ayan. So, tunawin yung ating mga dry ingredient, and then after po nun, kapag natunaw na yung mga yan, pwede na tayo ditong maglagay ng buko. So, yung buko na pipiliin ninyo, dapat yung pang salad lang, yung medyo malambot, yung para ba siyang pang buko pie. Yan. Dapat ganun lang yung kanyang consistency. Pwede kayong gumamit ng 1 piraso lang para dito sa ating recipe. Kaya lang ako 2 yung nabili ko kaysa masayang or masira yung isa, isinama ko na dito lahat. Kapag nailagay na natin yung ating buko, pwede na po nating buksan yung ating apoy sa ating kalan over medium to low heat. So, unti-unti lang yung pagluto nito sa katamtamang apoy para po hindi mahilaw yung inilagay natin na glutinous rice flour, pati yung ating cornstarch. So, habang hinahalo natin yan mga kakusina, mapapansin ninyo unti-unti nakakapal yung consistency ng ating mixture and wala na pong liquid ingredients na matitira dito sa ating kawali. Yan. So, habang hinahalo ko yan at hinihintay na makuha yung tamang consistency, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. Kung meron ka ring Instagram, paki-follow na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto mong matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman gusto mo mag-share ng mga niluluto mo everyday, pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. At ayun na nga mga kakusina, kapag nakuha na natin yung ganitong klase ng consistency, naglagay lang po tayo dito ng 2 kutsara ng butter. Pwede kayong gumamit ng margarine. And then after po noon, hahaluin lang natin ito hanggang sa matunaw. Tapos, yung mga Llaneras na nilagyan natin kanina or pinag-caramelizean natin ng sugar, pinahiran ko lang yun ng butter or margarine para hindi tayo mahihirapan mamaya na i-unmold yung ating dessert or kakanin. So, kapag nakuha na natin yung ganitong consistency, natunaw na yung ating butter dito sa ating kawali, pwede na po natin tong direct isalin dito sa ating mga Llaneras, and then kapag naisalin na natin to dito, flatten lang natin yan. Tapos, hihintayin natin tong lumamig at mag-set. And then, after po nun, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating easy dessert or kakanin recipe. At ayun na nga mga kakusina, kapag lumamig na po yung ating niluto kanina ng mixture, ganito po yung kanyang magiging itsura. So, ita-transfer lang natin ito sa ating plato bago
pwede na po natin tong i-enjoy. At ayan na mga kakusina, tapos naman po ang ating easy dessert or kakanin recipe na mala buko pie. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click mo na yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. Yun lang mga kakusina. Thanks for watching and enjoy this video. Paki-like and share na po yung ating video, lalo na kung isa ka sa buko or kakanin lover. Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another kakanin recipe na baka hindi mo pa nagagawa or nasusubukan sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So sa isang kasirola, naglagay po tayo dito ng ½ kilo ng malagkit na bigas, and then inunaban ko lang po ito ng 2 beses bago ilagay na natin ito sa ating kalan, at maglagay na rin tayo dito ng 2 cups of water dahil isasaing lang po natin yung ating ½ kilo ng malagkit na bigas para pagsasaing lang natin ng ating kanin. And then after po nun, ipapakita ko sa inyo kung ano pa yung next procedure. At ayan na nga mga kakusina, kapag naluto na po natin yung ating ½ kilo ng malagkit na bigas, iset aside muna natin ito at sa isang kawali ay pagsasama-samahin natin ang mga ingredients. Meron po tayo ditong 400 ml ng coconut cream. So yung ginamit ko po ay yung nabibili na lang sa mga grocery stores, pero pwede kayong gumamit nung nyog mismo, tas pigaan nyo na lang. So in total, gagamit po tayo dyan ng 2 cups ng coconut cream. After adding ng ating coconut cream, naglagay lang din tayo dito ng ube na condensed milk, 1 can or 390 grams. Pwede kayong gumamit ng condensed milk na regular, tas maglagay na lang kayo ng ube flavoring para makuha nyo rin yung ganong kulay kung wala kayong mahanap na ube condensed milk. And then after nyan mga kakusina, naglagay tayo dito at least pinch of salt and ube essence at least ½ teaspoon para mas maging flavorful, and pwede na po natin nung haluin ng maigi. Kapag nahalo na natin ito, buksan lang po natin yung apoy sa ating kalan over high heat dahil kailangan muna nating pakuluin yung ating coconut cream para po mamaya ay hindi naman siya ganun kahirap kapag inilagay na natin yung ating malagkit na bigas. And kapag niluto nyo po kasi ng maigi yung ating mixture, mas magtatagal po yung ating recipe. Kapag kumulo na nga po yung ating coconut cream mixture, nilagay ko lang dito yung naluto natin na ½ kilo na malagkit na bigas. Tapos, lulutuin lang po natin to hanggang sa makita natin na halos wala na pong liquid ingredients dito sa ating kawali. So, nag-live tayo sa ating Facebook page nung nakaraan, and nakita nyo kung gaano natin to katagal hinalo ng hinalo para lang makuha yung tamang consistency. So, habang hinahalo ko yan mga kakusina, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. Kung meron ka ring Instagram, paki-follow na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto mong matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman gusto mong mag-share ng mga niluluto mo everyday, pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. At ayan na nga mga kakusina, kapag nahalo na po natin ito ng maigi at nakuha na natin yung ganitong klaseng consistency, ilalagay lang po natin ito sa ating mga lagayan. So ito yung ginamit ko, microwavable tub siya na oval, and then kapag na-transfer na natin to dito lahat, set aside natin, and then ilagay na natin or lutuin na natin yung pinaka last procedure. Kapag na-set aside na po natin yung naluto natin na ube biko, sa isang saucepan, maglagay lang tayo dito ng 1 can or 370 ml na evaporated milk. And then, tunawin po natin dito yung 1½ tablespoon ng cornstarch. Kapag natunaw na yung cornstarch, lutuin lang po natin ito sa medium to low heat kasi gusto lang po natin ay makuha yung tamang consistency. So, dapat medyo makapal lang yung consistency na makukuha ninyo. So, kapag nakuha na natin yan, off lang natin yung apoy sa ating kalan at mag-scoop lang tayo nitong ginawa natin ng white cream at ilagay lang natin ito isa-isa sa ating mga tab. Ayan. So, nakagawa tayo sakto 4 na piraso ng ganitong style ng microwavable tub. Tapos po, kapag ilagay na natin yung ating white cream, i-set aside lang natin to or ilagay nyo lang sa inyong chiller para medyo lumamig. And then after po nun, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating easy kakanin recipe.
At ayun na nga mga kakusina, tapos na naman po ang ating easy and creamy na ube biko with white cream on top. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click mo na yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. Yan lang mga kakusina. Thanks for watching and enjoy this video. Pakishare po pala lalo na kung isa ka din sa kakanin lover.